korupsyon, kaunlaran, pondo, hanap buhay, mahirap, Bayani, teritoryo, Pilipinas, pangdatahang lakas, panlipunan, sama-sama, solusyon. Parang kailan lang nang sabay-sabay tayong nagpasyang tahakin ang tuwid na daan. Parang kailan lang nang sinimulan nating iwaksi ang wangwang, hindi lamang sa kalsada kundi sa sistemang panlipunan. Apat na taon. 4 na taon na ang nakaraan mula nang manindigan tayo para sa pagbabago. May nangyari na ba sa ipinangako? May nagawa na ba sa mga pinlano? Daang matuwid. Daang matuwid. Saan na ba tayo? Saan na ba tayo sa kampanya laban sa korupsyon? Sana managot ang mga napatunayan nagnakaw sa kaban ng bayan. Kung sa tingin ninyo, titigil ako sa pag-usig. Kung sa tingin ninyo, maililihis ninyo ang atensyon ng publiko. Kung sa tingin ninyo, makakatakas kayo sa pagnanakaw, nagkakamali kayo ng tansya sa akin at sa taong bayang Pilipino. Saan na ang mga pondo na natipid? Sana napupunta ito sa ikagaang ng buhay namin. Dahil maayos ang paggugol ng gobyerno, walang tagas sa sistema. Dahil maayos ang pangkolekta ng buwis, lumalago ang kaban ng bayan. Bawat pisong nakokolekta, tsak ang pupuntahan. Piso itong diretso sa kalsada, piso para sa bakuna, piso para sa classroom at upuan, piso para sa ating kinabukasan. Ito po ang bunga ng tamang paggastos. Sa halip na pagnanakaw, ang perang dating kinukurap, napakinabangan na ng taong bayan, lalo na ng mahirap. Saan na ang kaunlaran na matagal nating hinahangad? Sana tuloy-tuloy pa rin ang pag-unlad ng Pilipinas. Ngayon, mamili na kayo sa mga bagong bansag sa atin ng mundo. Asia's fastest growing economy, rising tiger, brightest spark. Saan na ang serbisyong panlipunan at benepisyo para sa mahirap? Sana guminhawa ang buhay at makamit ang pag-asensong ramdam ng bawat Pilipino. Nakasandig pa rin ito sa layunin nating masiguro na bawat pisong mula sa kaban ng bayan ay may kaukulang pakinabang sa ating mga boss, ang taong bayan. Ilan lamang po ito sa mga programa nating nagbibigay lakas sa ating mga kababayan na iahon ang kanilang mga sarili mula sa kahirapan. Saan na ang mga plano upang tayo ay mas maging handa sa mga sakunang dulot ng pagbabago ng panahon? Sa pagbangon ng bawat Pilipinong nasalanta, sana tayo maging mas matatag pa upang kayanin ang darating na pagsubok. The most prominent example of this, perhaps, is how we are not simply rebuilding, but aiming to build back better in the communities that were ravaged by Typhoon Haiyan. But when I met people in Leyte, I encountered not bitterness, but resilience, a spirit of solidarity, and a determination to look forward rather than back. Well, I just want to say, President Aquino, that this Korean believes in you, believes in this country, it's a very promising future. Saan na ang mga programang magpapayabong ng sipag at talino ng bawat Pilipino upang sila'y makapaghanap buhay? Sana dumami ang mga oportunidad upang maabot ng mga Pilipino ang pinapangarap na buhay na taas noong mapagmamalaki. Halimbawa nito, ang magandang resulta ng pagsasanay ng ating scholars sa TESDA at talaga naman pong malaki ang inyong inaiambag
sa pagsisigurong sapat ang kaalaman at kakayahan ng ating mga manggagawa upang makapasok sa mga nagbubukas na pinto ng oportunidad. Sana tayo sa pagkilos upang ipagtanggol ang ating teritoryo. Sana mabigyan ng sapat na suporta ang sandatahang lakas na nagbabantay at nagtatanggol sa atin. Di pa rin po nagbabago ang ating paninindigan. Habang kinakalingan ninyo ang kaligtasan ng mga Pilipino, hindi kayo pababayaan ng gobyerno. Sana ang mga proyektong nagtitiyak na may mahahain na sapat na pagkain sa hapagkainan. Sana sumigla ang buhay ng magsasaka at mangingisda na siyang nagbibigay ng pangunahing pangailangan ng ating bansa. Ang pinakamahalagang yaman ng Pilipinas ay ang Pilipino. Bawat patak ng pawis sa ating paghahanap buhay, bawat bisig na nagbibigay lingap sa nangangailangan, at bawat butil ng sakripisyo ng Pilipino ay may makabuluhang ambag sa katuparan ng ating kolektibong mithiin. Hayya 'alas Saan ba tutungo ang usaping pangkapayapaan sa Mindanao? Sana magkaroon ng patas na pagkakataon ang mga lumad, Kristiyano at Muslim. Sana magkaroon din ng gobyernong sumasalamin sa kanilang mga adhikain. Knowing that maybe the seeds that we have planted here today will bear fruit tomorrow. I realize the situation here, and this is a possible breakthrough. I will not let peace be snatched from my people again. Sana tayo tutungo. Sana ipagpatuloy natin ang pakikilahok sa paglikha ng solusyon. Sinimulan na ng Presidente ang tuwid na daan. Sama-sama tayo sa pakikiambag upang maipamana natin ang pagbabago sa susunod na henerasyon. Panatagalog ko, nasa poder man ako o hindi, na kayo mismo mga boss kong maayos ang kaisipan at nasa tamang lugar ang puso ang magpapatuloy at magtatapos ng laban. Dahil alam kong tuloy na tuloy pa rin ang ating marcha sa tuwid na daan. Ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Kasama mo kaming mag-aaruga nito. Dahil sona natin ito. 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 Dahil sona natin ito.